Aynald, anong masasabi mo doon sa statement ni Father Robert Reyes? Kahapon lang yata yun eh. Sabi ni Hmm. Father Robert Reyes, siyempre marami sa atin yung ng ano siyempre kahit si dating Senador Sani Trillanes, kahit tayo, ayaw natin talaga na manumbalik ang Duterte sa pamamagitan ng Sara presidency sa 2028. Kaya ginagawa natin ang lahat na mapigilan yan. Ngayon, sabi ni Father Robert Reyes, sana ang simbahan din ay maging involved dito na mapigilan ang Sara presidency. Hindi pwedeng ang simbahan ay hindi makialam at pagdating ng panahon na manalo si Sara ay saka na lang magsalita. Dapat ngayon. Anong masasabi mo dyan, Nald? Well, may thin line yan eh. No? Halimbawa, yung ginawa ni Cardinal David sa programa ko ng isang araw, malinaw, very political siya. Diba? Malinaw yung kanyang pamantayan ng pagiging Kristiyano. No? Pero, ibang usapin kung mag-endorse ang simbahan ng kandidato. Pwede nilang sabihin, ito dapat ang pamantayan sa pipiliing kandidato. Ito dapat yung magiging term of reference. Pero, iiwasan na nila yung ginagawa dati ni Cardinal Sin, yung nag-endorse ng kandidato. No? Dahil makakaroon sila ng problema sa Vatican na ayaw ng ganyan, magkakaroon sila ng problema dun sa mismo sa Catholic Church na dapat ay miyembro nila yung mga iba't iba ang pampolitikang pananaw, no? Kaya yun yung kaya kung maalala mo, attorney, yung dati, yung Archdiocese ng Manila, isang malaki at makapangyarihan na Archdiocese yan eh, under ni Cardinal Sin. Ang ginawa ng Vatican, hinati-hati yan. Dahil ayaw na nila na magkaroon ng isang simbahan na sobrang powerful na nakikialam sila sa politika. Sinasabi natin, kailangan sila makialam pero hindi kinakailangan na mag-endorse sila ng kandidato. No? Pwede nilang gawin yan. No? Mas indirect yung pamantayan. No? Yung tinatawag ni Cardinal Ambo na moral leadership. No? Moral leadership. Yung ganong klase, may gagawin niyang pamantayan. No? Tapos sasabihin nila sa kanilang mga miyembro, batay sa ganitong pamantayan, pumili kayo ng kandidato. Pero hindi namin kayo sasabihan kung sino ang inyong iboboto. So, ganun yung sinasabi ni Cardinal Ambo kahapon. Mahirap talaga kasi yan. Pagdating sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, sa mga obispo, sa mga arsobispo. Pero kami kasi, ako kasi dati akong seminarista, kami religious order Claretian kami. Hindi masyadong sa amin ang control ng obispo. Kasi siyempre kami, congregation. At saka kami ang Claretian. Alam mo naman yung publication namin, Claretian publication. Ang mga pinapublish naming libro, Pedagogy of the Oppressed. Diba? Mga liberation theology ang aming doon. Kaya yung anak ko, yung nag-aaral sa Claret. Oo. Tapos yung mga nakasama kong pare dyan sa Basilan, nung nag-organize ako ng kooperatiba, mga Franciscan at saka mga Claretian. Kasi ang assignment namin sa Lamitan. Sa Lamitan. Yeah, na-meet ko sila dyan. Yan dun yung Claret School eh. Di ko alam kung Claretian si Father Calvo. Father Calvo. Yan. Anghel Calvo. Yan yung mga kadibati ko lagi dyan. Pero bumalik na yata sa Espanya. Yan ang kasama ko dyan sa Tumahubong, sa Sumisip, sa Lamitan. Yan ang kasama ko nag-organize dyan dati. Yung pinapaliwanag mo kanina na ang simbahan ay may pinapanigan ang mga mahihirap, ang mga naaapi, ang nangangailangan ng hustisya. Yan yung preferential option for the poor in the oppressed. Yes. Kaya Diyan ako na-recruit sa Barrio Magsaysay sa Tondo ni Father Romeo Intengan.
no? Nag-medical mission siya, ako naman nag-exposure. Doon ko siya Jesuit yun. na-meet. Doon niya ako na-meet, no? Pinyan niya ako, inimbitan niya ako sa isang seminar. Tapos ayun na. No turning back, no? Yun na yung naging head yun ng mga Jesuita dati. Jesuit Provincial. Si Father Romeo Intengan. Pumanaw na siya mga 2-3 years ago. 3 years ago. Yeah. Kaya yung nakita natin sa ginagawa nila Father Flavin, nila Father Robert Reyes, at sa kanila Father Ambo, yan yung yan yung papel ng simbahan na yung lahat naman, kahit naman mayaman or mahirap, syempre, bahagi ng simbahan. Pero yung preferential option kasi for the poor and the oppressed, in the underprivileged, sino ba ang nangangailangan ng pagkalinga ng simbahan? Sino yung nangangailangan ng ng simbahan? Mas nangangailangan yung mga mahihirap. Hindi ibig sabihin na binabaliwala mo na yung mayaman. Sila yung mas nangangailangan. Kaya itong panawagan natin ng anti-corruption, itong hustisya sa mga biktima ng extrajudicial killings, ito ay bahagi ng... Kasi kahit naman si Cristonald, ganun din ang ginawa, di ba? Mas pinili ni Cristo na sa mga mahihirap. Ha? At nilabanan niya yung mga mayayaman na mga pare nung panahon niya, yung mga pariseyo. Di ba? Yun yung parang religion ng panahon niya eh. Pero sabi niya ay medyo masyado na kayong yumaman, naging makapangyarihan, nakalimutan nyo na yung esensya ng pananampalataya. Diba? At nilabanan din niya yung kahirapan at yung kawalan ng hustisya ng panahon niya. Kaya nga, kinaman siya hinuli siya bilang isang rebelde. Pinako siya sa krus bilang isang kriminal. Diba? Yun yung naging threat siya dun sa existing order. Yung existing order ng mga mayayaman at makapangyarihan. Pinagtulungan siya ng mga Pariseyo at saka ng mga Romano. Diba? Kaya dito sa atin, yung mga issues, social issues natin dito sa ating bayan, katulad nung panahon ni Duterte, yung sa extrajudicial killings, ngayon naman itong sa korupsyon, salamat at ang ating simbahan ay nandyan kasama natin sa mga laban na yan.